May umuugong na trade discussion ngayon sa NBA matapos iulat ni Brandon "Scoop" B. Robinson na nagkaroon ng pag-uusap ang New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies tungkol sa isang posibleng blockbuster deal na nakasentro kay Ja Morant. Sa napag-usapan, tatanggap ang Grizzlies ni DeJounte Murray at Jordan Poole, dalawang guards na may kakayahang magdala ng opensa at magbigay ng bagong direksyon sa koponan, lalo na sa gitna ng mga issue at injury concerns na kinaharap ni Morant. Samantala, mapupunta naman sa Pelicans si Ja Morant kasama si Kentavious Caldwell-Pope na maaaring magbigay sa New Orleans ng isang tunay na superstar point guard na kayang magbago ng takbo ng prangkisa, habang si KCP ay magsisilbing mahalagang veteran presence at perimeter defender. Kung matutuloy, malaking risk at reward ang dala ng trade na ito para sa parehong panig dahil malinaw na binabago nito ang core at identidad ng dalawang team. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba sino ang mas panalo sa ganitong deal kung sakaling mangyari ito? Samantala, unti-unti nang bumabagsak ang career at value ni Zion Williamson. Sa kabila ng pagiging healthy ngayong season, hindi pa rin niya madala ang New Orleans Pelicans sa playoffs ngayon at kasalukuyan pa silang kabilang sa may pinakamasamang record sa Western Conference. Sa court, nag-average lang si Zion ng 22 points per game, isang produksyon na hindi sapat para maiangat ang antas ng laro at pamunuan ang kanyang koponan. Mas masakit pa rito ang balitang itinitigil na ng Jordan Brand ang signature shoe line ni Zion Williamson. Pumirma si Zion ng kontrata bago pa man siya makapasok sa NBA na nagkakahalaga ng $75 million, ang ikalawang pinakamalaking rookie shoe deal sa kasaysayan kasunod lamang ni LeBron James. Kinumpirma rin na ang Zion 4 na inilabas noong 2025 ang magiging huling modelo ng kanyang signature shoes. Samantala, Kendrick Perkins, binatikos si DeAndre Ayton, kulang daw sa effort sa court. Sa pinakabagong episode ng Road Trippin' Podcast, direkta si Kendrick Perkins sa punto, kulang sa intensity si DeAndre Ayton. Hindi raw ang talento ang problema, kundi ang effort na nakakaapekto sa laro niya sa Lakers. Ang nakikita ko sa kanya ngayon, nakaka-stress. Hindi siya lumalaban para sa bola, hindi siya gagawa ng extra effort. Hindi ko lang maintindihan, sabi ni Perkins na idinagdag pa. Alam ko kapag wala si LeBron sa likod mo, wala talaga siyang puwersa sa laro. Ang kwento, hindi ito bago kay Ayton. Noong panahon niya sa Suns, madalas ding binanggit ang inconsistent effort niya. Kahit may talento, may mga laro na parang nawala sa intensity. Sa pananatili naman niya sa Portland, bahagyang bumuti ang laro niya pero ramdam pa rin ang inconsistency sa aggression at hustle na minsan naglilimita sa kanyang impact sa court. Bakit ganito? Maaaring dahil sa adjustment sa bagong sistema, mental load ng expectations sa veteran-led team o simpleng inconsistency sa drive. Pero ang upside, effort ay kontrolado niya. Kapag naibalik ni Ayton ang intensity, pwede agad maramdaman ang impact niya sa Lakers, lalo na sa rebounds, defense at pangalawang oportunidad sa puntos. Mga idol, panahon na para patunayan ni Ayton na kaya niyang magdala ng buong puwersa sa court tulad ng potensyal na nakita natin noon sa Suns at Portland. Samantala, aktibong kumikilos ang Los Angeles Lakers habang papalapit ang NBA trade deadline at ayon sa ulat ng Clutch Points at Lakers insider na si Anthony Irwin, kabilang sa mga binabantayang target ng koponan ang Chicago Bulls guard na si Ayo Dosunmu. Posibleng gumalaw ang Bulls bago ang deadline dahil nasa huling taon na ng kontrata si Dosunmu at may indikasyon na may kapalit na sila sa kanyang posisyon matapos ang mga naging galaw nila sa roster. Sa panig ng Lakers, nakikita si Dosunmu bilang isang win-now role player. Masipag sa depensa, may energy at kayang tumulong bilang secondary ball handler sa tabi ni Luka Doncic at LeBron James. Sa lumulutang na trade idea, maaaring ialok ng Lakers si Dalton Knecht, isang shooter na may potensyal ngunit unti-unting nabawasan ang papel sa rotation dahil sa kakulangan sa depensa. Bagamat hindi malaking pangalan, si Dosunmu ay posibleng maging eksaktong uri ng piraso na kailangan ng Lakers sa deadline para palakasin ang kanilang rotation. Kayo mga idol, papayag ba kayo sa ganitong galaw ng Lakers sa trade deadline? Kobe skips it. Sometimes I dream